Magandang hapon. Mabibilis na balita kasabay ng uwian, hapunan at pahinga. Mga up-to-date na balita ngayong araw ng Huwebes. Garantisadong mabilis lang to. House Majority Leader at Presidential son Sandro Marcos handang humarap sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure matapos akusahan ni Zaldico. Mabilis na balitang hatid ni Michelle Guilya. Inihayag ni House Majority Leader Sandro Marcos na handa siyang humarap anumang oras sa Independent Commission for Infrastructure o ICI matapos siyang idawit ni former party list Representative Zaldico sa umunoy budget insertions na abot sa higit 50 billion pesos. Sa kanyang liham kay ICI Chairperson Andres Reyes Jr., sinabi ni Representative Marcos na nais niyang makatulong sa investigasyon ng komisyon. Anya bukas siyang magbigay linaw para umusad ang kanilang investigasyon sa korupsyon sa flood control projects kung saan utak umano si Ko. Ayon kay ICI Executive Director Brian Hosaka, posibleng i-livestream ang pagharap ni Marcos, maliban na lamang kung hihiling siya ng executive session. Sumulat si Marcos sa ICI matapos siyang akusahan ni Ko sa bagong Facebook video nito na nagsingit ng 9.6 billion pesos sa 2023 budget, 20.17 billion pesos sa 2024 at 21.1 billion pesos sa 2025 para sa mga proyekto ng DPWH na karamihan ay sa Ilocos Norte, Baluarte ng mga Marcos. Tinawag ni Marcos sa mga paratang ni Ko na kasinungalingan at isang taktika umano para matakasan ni Ko ang mga kinakaharap na kaso. Samantala, 8 opisyal ng DPWH Mimaropa ang nagpahayag na not guilty sa kasong graft sa Sandigan Bayan kaugnay ng umano'y anomalya sa isang flood control project sa Oriental Mindoro. Nag-plead ng not guilty sa kanilang arraignment sina Gerald Pacanan, Jean Altea, Ruben de los Santos Jr., Dominic Serrano, Lerma Caico, Dennis Abagon, Felizardo Casuno at Montrexis Tamayo. Hindi naman nakadulong isa pang akusadong si Juliet Calvo, hepe ng Maintenance Division. Nakatakda ang mga preliminary conference sa kanilang kaso sa January at February 2026. Michelle Guilya para sa All TV News Channel 2. Eksklusibong nakapanayam ng All TV News ang kaibigan ni Jackie Tonyacao, ang OFW na isa sa mga natrap sa sunog sa Hong Kong. Ayon kay Cheryl Gastador, dadalawang araw pa lamang ang kanyang kaibigan pero matinding trauma na ang sinapit. Narito ang report. Mag-aalas 3 ng madaling araw kanina nang sumiklab ang sunog sa Wang Fuk Court, isang public housing complex sa Hong Kong na binubuo ng 8 tower at may taas na 31 palapag. Sa tindi ng apoy na nagngalit pa dahil sa mga kawayang scaffolding, ang pangyayaring ito na ang isa sa pinakamalalang sunog sa Hong Kong. Isa sa mga nasa Wang Fuk Court ang kakapasok pa lamang ng Hong Kong na OFW na si Jackie Tonyacao na sa mid-20s mula Lucena City, Quezon. Pasado alas 3 nang magpadala ito ng voice message sa kanyang kaibigang si Cheryl Gastador. Tulungan niyo ka. Sa mabilis na paglagablab ng mga apoy, ilang minuto lang ang pagitan, muling narinig ang pangamba ni Jackie. Kami, nasusunugin kami. Pag-pray niyo kami, nasusunugin kami dito. Nandito kami sa kwarto. Nausap na kasi. Sa panayam ng All TV News kay Cheryl, bakas ang pagkabalisa at pag-aalala sa kaibigan dahil sa 12 oras na lumipas ay hindi pa nito nakakausap si Jackie. Saad pa ni Cheryl, dadalawang araw pa lamang ngayon sa Hong Kong ang kanyang kaibigang OFW. Ano pong nangyayari kasi 9 hours po 3 p.m. Hindi pa na 1:21 ng hapon kanina nang mapawi ang pangamba ng OFW na si Cheryl nang mag-chat ang direct agency nila. Malayo na raw sa kapahamakan si Jackie pero nasa ICU pa ng ospital para makarecover. Ayon sa Department of Foreign Affairs, wala pa silang natatanggap na kumpirmadong ulat sa sitwasyon ng mga OFW kung may nasawi ba o sugatan dahil sa Fire Alarm Level 5 ang sunog. Patuloy pa ang kanilang pakikipag-ugnayan sa mga local authorities. Sa datos naman ng Hong Kong government, tumuntong na sa 44 ang mga nasawi at 279 ang mga nawawala.
Isinisisi ng mga bumbero ang lawak ng sunog sa kontraktor na nangangasiwa ng mga building dahil sa mga kawayan na scaffolding at substandard na materyales. 3 na ang inaresto ng manslaughter dahil sa kapabayaang ito. Pasado 2:00 ng hapon nang ideklarang fire-contained ang sunog. Sa iba pang mabibilis na balita, Vice President Sara Duterte nagpahayag ng matinding galit at pagdadalamhati sa pagkamatay ng 3 de Mayo Digos City Barangay Captain Oscar Bucol Jr. Pabuya sa makapagbibigay ng impormasyon, umabot sa 3 milyong piso. Bangkay ng isang lalaki natagpo ang naagna sa loob ng bahay nito sa Aklan. Foul play inaalam ng pulisya. At mga tindahan ng lechon sa La Loma, Quezon City, ASF free na. La Loma Lechoneros, sinisigurong laging bago ang stock ng lechong baboy na bibilhin ng publiko. Abangan yan sa pagbabalik ng Mabilis Lang To.